nakita ni Jared na hindi nila tinanggap ang kanyang mga salita. Sinabi niya sa kanila, "O aking mabubuti, walang malay at banal na mga anak, alamin ninyo na kapag kayo'y bumaba mula sa banal na bundok na ito, hindi na kayo papayagang muling makabalik dito ng alahayahe." Muling ipinamanhik niya sa kanila na sinasabi, "Ipinamanhik ko sa pamamagitan ng kamatayan ng ating amang si Adan at sa pamamagitan ng dugo ni na Abel, Set, Enos, Kainan at Mahalalel, na makinig kayo sa akin at huwag bababa mula sa banal na bundok na ito, sapagkat sa sandaling iwan ninyo ito, kayo ay kukunin sa buhay at sa awa, at hindi na kayo tatawaging mga anak ng alahaya, kundi mga anak ng Diablo." Ngunit ayaw nilang makinig sa kanyang mga salita. Sa panahong iyon ay lumaki na si Enoch, at sa kanyang sigasig para sa alahaya siya'y tumindig at nagsabi, "Pakinggan ninyo ako, kayong mga anak ni Seth. Maliit at malaki kapag inyong sinira ang utos ng ating mga ama, at kayo'y bumaba mula sa banal na bundok na ito, hindi na kayo muling makakakyat dito magpakailanman." Ngunit sila'y nag-alsa laban kay Enoch at ayaw makinig sa kanyang mga salita, kundi bumaba mula sa banal na bundok. At nang tumingin sila sa mga anak na babae ni Cain, sa kanilang magagandang pangangatawan at sa kanilang mga kamay at paa na kinulayan, at may mga tato na palamuti sa kanilang mga mukha, nagningas sa kanila ang apoy ng kasalanan. Pagkatapos, ginawa silang mukhang napakaganda ng Satanas sa harap ng mga anak ni Seth, kung paanong ginawa rin niyang makitan napakaganda ang mga anak ni Seth sa mga mata ng mga anak na babae ni Cain. Kaya't ang mga anak na babae ni Cain ay nagnasa sa mga anak ni Seth na parang mga mababangis na hayop, at kayo mga anak ni Seth sa mga anak na babae ni Cain, hanggang sa sila'y gumawa ng suklam na bagay kasama nila. Ngunit matapos silang mahulog sa karumihang ito, sila'y bumalik sa daang kanilang pinanggalingan at sinikap na umakyat sa banal na bundok. Ngunit hindi nila magawa, sapagkat ang mga bato ng banal na bundok na iyon ay nagniningas na apoy sa harap nila, kaya't hindi na sila muling makakaakyat. At nagalit sa kanila ang alahayrat at dalamhati dahil sa kanila, sapagkat sila'y bumaba mula sa kaluwalhatian, at dahil do'y nawala o tinaligdan ang kanilang sariling kalinisan o kamusmusan, at nahulog sa karumihan ng kasalanan. Pagkatapos, sinugo ng alahaya ang kanyang salita kay Jared na nagsasabi, "Ang mga anak mong ito na iyong tinawag na aking mga anak, narito, kanilang sinira ang aking utos at bumaba sa tahanan ng kapahamakan at ng kasalanan. Magpadala ka ng isang mensahero sa mga natira upang sila'y huwag bumaba at maligaw." Pagkatapos, nanangis si Jared sa harap ng alahaya, abaya awaho, at humingi ng awa at kapatawaran. Ngunit ninanais niya na ang kanyang kaluluwa ay humiwaylay sa kanyang katawan, kaysa marinig ang mga salitang ito mula sa alahaya. Tungkol sa pagbaba ng kanyang mga
kanila na huwag bababa mula sa banal na bundok na iyon, at huwag makihalubilo sa mga anak ni Cain. Ngunit hindi nila pinansin ang kanyang mensahe at ayaw sumunod sa kanyang payo.